Isabella Ana POV. Pasensya na Isabella, dahil sa akin nag-away pa kayo ng boyfriend mo. Nagsisising sabi ni Lincoln. Boyfriend? Andrew is not my boyfriend. Yan ang gusto kong sabihin kay Lincoln pero hindi ko na lang sinabi. Ano bang problema niya? Iniwan mo naman ako ni Andrew na yun? Hindi bali na, kakausapin ko na lang siya mamaya. Ano kayang problema niya? Nakita niya lang si Lincoln, bumalik na naman ang dark side niya. It's okay Lincoln, papasok ka? Alok ko sa kanya pero mabilis rin siyang umiling. Hay, isa pa to, ano bang problema nito? By the way, pasensya ka na nga pala kanina ha? Sabi ko sa kanya. Okay lang, ako naman ang may kasalanan kung bakit siya sumigaw. Napakamot pa siya sa ulo niya. It's cute, guwapo rin naman si Lincoln. Madami nagkakagusto sa kanya sa school at hindi na yun bago. Sige, una na ako ha, good night. Ngumiti siya sa akin bago pumasok sa sasakyan niya. Good night, ingat ka. Sagot ko at kumaway sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at tuluyan ang umalis. Pumasok na rin ako sa loob at dumiretso ako sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita ko sila Ava, Ate Helen at Bernice. Ma'am, sorry po. Hindi ko po alam na asawa yung kasama mo sa itaas. Sorry po talaga, ma'am. Mangyak-ngiyak na sabi ni Ava. Pero wala naman siyang kasalanan. Kasi naman hindi pa nila nakikita si Andrew. And this is the first time na nag-abot sila. Kasi nung una, hapon ko na pinapunta rito si Andrew at sila umaga umalis dahil day off nila. It's my fault. Hindi ko siya pinakilala sa inyo. Pasensya na po, ma'am. Sabi naman ni Venice. Sorry na rin, ma'am. Sabi ni Ate Helen. Huwag po kayong mag-sorry, okay lang po. Ngumiti ako sa kanila para hindi na sila mag-worry. Nagalit ko si sir kaya umalis. Yumuko si Ava. Okay lang yun, ano ka ba? Huwag mo na isipin. Sige na, matutulog na ako. Good night sa inyo. Then, na-good night na rin sila sa akin. Umakyat na ako sa taas para matulog na. Bukas ko na lang siya kakausapin. Magsasorry na lang ako sa kanya, total. Alin na napupunta si Lincoln sa bahay. Maaga akong nagising at maaga rin akong pumasok sa school. Naglakad lang ako dahil biglang nahilo si Manong driver, kaya hindi ako maihahatid. Okay lang, exercise na rin siguro, mga 30 minutes rin ang nilakad ko. Medyo distance naman kasi sa bahay. Pagkarating ko ng school, dumiretso ako sa building nila pero wala pa siya kaya bumaba ako at hinintay ko siya sa parking. 10 minutes na lang magsisimula ng class ko. Nasaan na ba yun? Hindi pa papasok? Hay, siguro mamaya pa yun. Mamaya pa naman ang class niya eh. Aalis sana ako pero nakita kong dumating ang car niya. Kaya lumapit ako sa kinaroroonan niya. Bon! Ang gwapo mo! Ang gwapo mo talaga! I love you, Bon! Wow! Bon, pakis naman! Anakan mo na ako, Bon! Nagsisigawan sa parking nang dumating si Andrew. Ano ba naman yan? Ngayon pang may sasabihin ako saka naman nagkaroon ng ganitong eksena. Andrew! I call him. Pero tinignan niya lang ako tapos binuksan niya ang passenger side. Imposible naman na napagkamalang niya lang ako sa isa sa mga fans niya. Hindi ko naman siya tinatawag na Von eh. Pagbukas niya ng pinto, lumabas ang babae tapos hinalikan siya sa labi. Biglang nag-ingay ang buong paligid dahil sa ginawa nila. Bagay talaga silang dalawa. Perfect couple. Oh, sila ba? I love it. Para ako napako sa kinatatayuan ko sa nakita ko at hindi maalis ang tingin sa kanila. Ang sakit. Parang gusto kong umiyak pero bakit naman? Anong reason? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Parang mawawalan ako ng lakas. Nakita ko na silang naglakad. Kapit na kapit sa braso niya si Bea. Yes, he's with Bea. And I know it is ex-fiancé. Akala ko papansinin niya ako pero nilampasan niya lang ako. Ang sakit naman. Yung bang parang hindi niya ako kilala sa inakto niyang yun. Yung parang hindi niya ako asawa. Hindi ko mapigilan na maiyak. Sa lahat ba naman ang isasabay niya papunta sa school? Yung pang ex-fiancé niya? Samantalang ako naglakad. Hindi niya ako masundo sa bahay at isabay papunta sa school. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod. Umiiyak ka ba? Pinunas ko ang luha ko nang marinig ko ang boses ni Abby. Nandiyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay eh. Pagsisinungaling ko. Huwag ka ngang magsinungaling. Look bakas pa yung luha sa pisngi mo. Saway ni Abby at sumimangot sa akin. Naiyak na naman ako, kaya niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako pabalik.
Ano bang nangyari? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako between our hug. I heard a bell rang. Mamaya mo na sa akin kwento ha. Makakalbo ko ang Von Monster na yan. Pasok na, late na tayo. Tumango naman ako at naglakad na kami papunta sa room namin. Maaga akong gumising kahit antok na antok pa ako. Pinilit ko ang sarili ko para makapag-explain kahit wala naman talaga akong i-explain sa kanya. Wala pa akong driver kaya naglakad ako papunta sa school. Dumiretso sa building niya kung saan ang room niya kahit pagod na ako. I walked towards the car park kasi gusto kong makausap siya ni hindi ako pinansin. Ano ba kasalanan ko? Kung alam ko lang na may kasabay siya, sana hindi na ako pumunta doon. Napagod lang ako ng sobra. Ay, ano ka ba, Isabella? Kailangan mo siyang makausap. Baka, ano ang isipin niya tungkol sa kagabi? Tama, mamayang break time, susubukan ko ulit siyang kausapin. Baby, nakikita mo ba nakikita ko? Ha? Napatingin ako kay Abby at tiningnan ko kung saan siya nakatingin. Nakita kong nasa room namin si Andrew, hinatid niya si Bea. Yeah, I know her. Classmates namin siya. Andrew! Papalis na siya pero tinawag ko siya. Huminto siya at tiningnan ako. Wait lang. Hindi niya ako pinatapos sa pagsasalita na naglakad na siya papalayo. Hinawakan ako sa kamay ni Abby. Late na tayo! Hinilan ako ni Abby papasok sa room. Hindi rin kami seatmate ni Abby, pero nasa harap ko lang siya. Dahil ang katabi ko ay si Lincoln. Kadadating niya lang halos, kasabay niya ang prof. Kaya hindi kami magkausap. Siya pa may kanang magalit. Siya naman tong nangiiwan ng basta-basta at hindi ako pinapansin. Ano ba kasalanan ko? Hindi ako makafocus sa lecture. Siya ang iniisip ko. Paano ako magsusorry? Maybe, cafeteria tayo ha? Ha? Nagla-lecture pa si Prof ah. Let's go! Tumingin ako sa paligid. God, break time na pala. Baby ang tawagan namin ni Abby. Matagal na rin naman kami magkaibigan and she's the best even if she is crazy sometimes. Kinuha ko ang bag ko at palabas na kami nang makita ko na naman sila na magkasama. Parang may kumirot sa puso ko. May luhang gusto ko mawala sa mata ko. Hindi naman siya kumakain sa cafeteria pero nandito siya kasama si Bea. Baby, tell me what happened. Nandito na kami ni Baby sa cafeteria. Nagla-lunch kami. Dahil hindi rin ako titigilan ni Abby, kaya kinuwento ko ang lahat sa kanya. Wala ka naman na dapat ihingi ng sorry ah. Sadyang babaero lang talaga ang isa dyan. Hindi makontento sa isa. Kakainis. Malakas na sabi ni Abby, dahilan para mapatingin sa amin ng mga tao sa kalapit na table. Hay, ang kapal ng muka! She added. Ano ka ba, baby? Hinain mo nga yung boses mo? Saway ko sa kanya. Yan tuloy. Napatingin sa amin ng student sa loob ng cafeteria, pati na rin sina Bea at Andrew. Ito namang BFF ko, masyadong pahalata eh. Umira pa siya sa direksyon ni na Andrew. Totoo naman kasi. Tsaka, tayong tatlo dapat magdi-dinner kahapon pero may lakad ako. Kaya sabi ko kay Lincoln, kayo na lang. Malay ko bang nandun siya sa inyo? Tinulungan ko pa naman siya sa'yo tapos ganun siya. Ang sarap niyang kalbuhin. Nakakapang-init ang ulo. Nakakahiya ka na baby ah. Saway ko. Daig pa si mom kung mainis, makasigaw, akala mo kaming dalawa lang ang tao dito sa cafeteria. Buti na lang at nag-bell na, kaya natigil na si Abby sa kakaingay niya. Pumasok ako sa next subject. Ay, nakakahiya tong best friend ko. Pero love ko yan. Siyempre, hindi pa rin tumitigil, daig pa ako. Hi, Belle. Sabi ni Lincoln nang makaupo ko sa tabihan niya. Hello. Tipid kong sabi at nginitian siya. Bati na kayo ng boyfriend mo? Tanong niya. Correction lang, Lincoln ha. Hindi niya yung boyfriend. Ang makapal na mukha ng lalaking yun. Asawa ni Belle. My God, Abby, ang daldal talaga. Lalo na kapag galit, parang nanay ko kung umasta eh. Nilalabas lahat. Abby, ano ka ba? Pinagtitingin na kami ng mga classmates namin. Ano bang kalukuhan yung ni Abby? Bakit mo sinabi? Ay, sorry. Naasar lang ako. Nagpisan siya sa akin at ngumiti ng pilit. Naintindihan ko siya kaya si Abby nagkakaganyan. She just being a protective friend. Pero hindi niya kailangan pagsigawan. Asawa mo pala siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Lincoln sa akin. Hindi na ako sumagot dahil dumating na ang prof namin. Pagkatapos ng lecture, uwian na so uwi na ako. Si baby hindi ako maayahatid. May lakad sila ng mom niya. No choice, maglalakad ako. Hindi naman ako marunong mag-taxi.
Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad ng may humintong kotse sa tabi ko. Bumukas ang bintana at nakita ko si Lincoln. Belle, hatid na kita. Alok ni Lincoln. Ha? Hindi na, okay lang ako. Exercise na rin. Nahihiyang sabi ko kay Lincoln. Ikaw lang ata nag-exercise ng hapon ah. Halika na, hatid na kita. Magdidilim na rin oh. Pagpipilit niya. Sumabay na lang ako kay Lincoln. Ang sakit rin sa paang maglakad. Makakapagpahinga na ako at madami akong gagawin sa schoolwork. Wala kaming imikan sa sasakyan hanggang sa makarating kami sa bahay. Ay, buti pa to si Lincoln. Nag-offer na ihatid ako. Si Andrew dinaanan lang ako. Salamat sa paghatid, Lincoln. Wala yun. Bye, Belle. Ingat ka. Salamat ulit ha. Pumasok na ako sa kwarto ko at mag-aaral pa ako. Tiningnan ko ang phone ko. Wala man lang text si Andrew. Wala kahit isang ligaw na message. Ay, bahala siya. Kung ayaw niya ako usapin, hindi. Hindi ka man lang ba magpapaliwanag sa akin? Nagulat ako nang marinig ko ang baritono niyang boses. Napatingin ako sa doorway. I saw him leaning on the door. Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok ha? Umalis ka nga. Umalis ka na. Galit kong sabi sa kanya. Lumapit ako sa kanya at hinila ko siya paalis sa nakasarang pinto at binuksan ko. Tinulak ko siya palabas. I'm waiting for his text message. But now I saw him, hindi ko mapigilang hindi magalit sa kanya dahil sa ginawa sa akin kanina. Ako pa talaga ang may dapat na ipaliwanag? Pinagtutulakan mo pa talaga ako paalis? Bakit? Hinihintay mo na naman ba ang ramos na yun? Galit niyang sabi. Kitang-kita ko sa mata niya na galit siya. Bakit? Kapag sinabi ko ba na magstay ka, nag-i-stay ka ba? Di ba hindi? Di ba nga iniwan mo ako? Now, leave! Dahil kung pumunta ka lang rito para mag-away, mas mabuti pang umalis ka na. I don't wanna see you again. Entering my room without my permission. Don't be so feel at home, Andrew. Nanghihina akong sigaw sa kanya. Gusto kong umiyak pero tinitiis ko na wag ibuhos ang luha ko, lalo na sa harapan niya. Gusto kong ipakita sa kanya na ayos ako. At okay sa akin ang mga ginagawa niya. I don't know, but do I deserve this kind of pain I felt right now? If it's this what you want. Matalim ang tingin niya sa akin at mabilis na umalis sa harapan ko. Para na naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa inakto niya. Kanina parang hindi ako kilala tapos ngayon, need ko mag-explain? Wow! Sinara ko na yung pinto at umiyak ako ng umiyak. Ba't ganun siya sa akin? Ako pang masama? Ako pang may dapat na i-explain? Pagkapasok namin sa condo niya, kaagad niya ako niyakap. This is the second time I entered to his condo. First is nung una na mag-asawa na kami. Dito niya ako dinala at tinulugan lang ako. I miss you. Malambing niyang sabi. He hugged me so tight from back. Dinala niya ako para lang dyan. Sinabi ko na may klase ako tapos dinala niya lang ako dito. Andrew, dinala mo ba ako rito para sabihin mo yan? Malamig kong sabi. Inalis ko yung kamay niya na nakayakap sa akin at naglakad ako papunta sa pinto. Gusto ko nang umalis. Yun lang naman pala sasabihin niya eh. Pinihit ko yung doorknob para makalis na ako dito. Bakit ayaw bumukas? Tigas. Parang lock? Pero hindi niya naman to nilakkusa itong sumara kanina. Andrew, buksan mong pinto! Sambit ko habang pilit na binubuksan ang pintuan. Ano ba? Makisama ka naman! Bumukas ka! Pagkakausap ko sa pinto at pilit pa rin binubuksan. Humarap ako sa kanyang nakatayo lang siya. Ay hindi, nakasandal pala sa pader habang pinapanood ako. Ano ba kasing problema niya? Mas mabuti na yung hindi kami nag-uusap at nagkikita. Wala akong inaalala. Andrew, buksan mo to sabi! Mangyak-ngyak kong sabi. Ginagawa ko na lahat, hindi pa rin bumubukas. Anong klaseng pinto ba tong... Ano bang lock meron dito? Hindi ko rin naman nakitang gumamit siya ng card key. Paano kung ayaw ko? He smirked. He walked towards the sofa. Prente siyang naupo. Andrew, isa! Bubuksan mo to, bubuksan mo! Oh, sabi niya at nag-form rin ng O ang labi niya. Ngumisi siya at binuksan ang TV. Dalawa! Parang wala siyang narinig. Patuloy lang sa paglipat ng channel. Ano bang gusto niya? Dinala niya ako rito tapos ganito lang kami? 3! Pagpapatuloy ko at nag-cross arm ako.
habang nakatingin ng masama sa kanya. Tumayo siya at hinarap ako. Pinatay niya ang TV at binato sa couch ang remote. Finish counting? May time, bebe ko. In count of 3, when you didn't tell me you miss me, may gagawin ako sa'yo. He said, in a seriously way. Ano? Ano to, bilangan? May karapatan pa siyang takutin ako. Nakakainis talaga siya. Kailan ko pa siya na-miss? Mas mabuti na nga hindi kami nakikita para walang nangungulit sa akin. 1. He start counting. Sumandal ako sa nakasarang pinto na ayaw magpabukas. Tumingin ako sa kanya at tinasan ko siya ng isang kilay. Nanlaki ang mata ko nang maghubad siya ng damit at isinampay sa kanang balikat niya. Napalunok ako sa nakita ko. Oh, may pandesal. God. Teka, ano ginagawa niya? No. Kahit na asawa ko siya, kahit na ang ganda ng katawan niya, kahit may pandesal, ibibigay ko sa kanyang sarili ko, no. What? No. I mean is never ko ibibigay sarili ko sa kanya. Ngunit kasi siya. Ano ba? Magbihis ka nga? Nauutal kong sabi at tumalikod sa kanya, kaya kaharap ko na naman ang nakakainis na pinto. I'm preparing, Ana. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi pa rin ako humarap sa kanya. He's preparing for what? I'm not joking, Ana. I'm serious. Hoy, Andrew, tigil-tigilan mo ako. 2. What? Didn't miss, Ana? Tanong niya at tumingin sa akin. Bakit naman kita mamimiss? Nautal kong sabi at napalunok ako. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Baka ano pang isipin niya na kung anong iniisip ko sa kanya. Never, ang pangit niya. Naglakad siya papalapit sa akin. Nakakaisang hakbang pa lang ako patras nang maramdaman ko na nakasandal ako sa pinto. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nakabandera sa harapan ko ang napakagandang tanawin. Gagawin niya ba talaga? Oh my, Isabela, mag-isip ka. Ipagpapalit mo ba ang isang I miss you? Ang pagkababae mo? Of course not. I won't let him touch me. Own me. I cut him off. Fine, I miss you. Napipilitan ko sabi, pero totoo naman na namiss ko siya, ayoko lang ipahalata. Natawa siya and walked towards me and he moved closer to me. Sobrang lapit as in idinikit niya ang katawan niya sa akin at nakaramdam ako ng kakaibang init na nagmumula sa katawan niya. Did he just fooling around with me? Nagsitayuan ang balahibo ko nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. I miss you more, bebe ko. He whispered tenderly to me. Baliw ba siya? Pinagsasabi niya yun, tapos sasagutin niya. Ano to? Lokohan? Pinaglalaro niya ba ako? Pinagtitripan mo ba ako, ha? Andrew, wala akong time makipaglokohan sa'yo, kaya kung pwede, buksan mo na tong pinto at alis na ako. May klase pa ako. Marami pa akong gagawin, please. Matapa kong sabi pero sa huli, bumigay rin ako. Hindi ko na kaya magtapang-tapangan. Gusto ko na umalis. Tumingin siya sa mukha ko at pinakatitigan ako. Naramdaman ko rin na hinawi niya ang nakatakip na buhok ko sa mukha ko. Hinahaplos niya ang pisngi ko gamit ang thumb niya na may kakaibang kiliti na hatid sa akin. No, you're not going home. You're staying here the whole night with me. No, ayoko. Baka kung anong gawin mo sa akin. Nahinto ako sa pagsasalita at pinanatili kong nakatingin sa ibaba. Napakagatlabi ako bago ipinagpatuloy ang pagsasalita ko. We're not okay. Hindi tayo magkaayos. Galit ka sa akin, hindi ba? Nainis rin ako sa'yo. Alam mo ba yon? Sabi ko at nagangat ako ng tingin. Let's talk then. I take a bath first. Wait me here. Don't force the door. You're just wasting your strength. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Kinuha niya yung pants niya sa sofa at naglakad paakyat sa kwarto niya pero bago pa siya nakakyat, nilingon niya ulit ako. I don't have food in fridge. You can cook if you can. But I suggest just take order. Feel at home, bebe ko. He winked before he continued walking. Pagkatapos niya akong baliwalain ng ilang araw, tapos ngayon ganito siya sa akin? Namiss niya raw ako? Wow, kikiligin na ba ako? Akala ko gagawin niya talagang banta niya.
Hayes naman.